Maging ang hometown ng kanyang ina sa Samal, Bataan todo suporta kay Jessica Sanchez. Sinabayan nila ng dasal at malapiestang aktibidad ang performance night ng American Idol Season 11 finale. Mula po sa Bataan, saksi si Katrina Son. Nagmistulang family reunion ng araw na ito para sa mga kaanak ni Jessica Sanchez sa Bataan. Sabay-sabay silang nagpunta sa plaza ng bayan ng Samal para sa mga inihandang aktibidad bilang suporta kay Jessica sa araw ng American Idol finale performance. Talagang inadalangin namin sa Panginoon na kaya nasanit sila yung tagumpay ngayon. Proud kami. Proud na proud kami. Ay, Jessica, proud na proud kami para sa iyo. Sana galingan mo sana ikaw manalo para sa amin. Buong ang puso namin. Nagpamisa sa plaza nung mismong oras na idinadaos ang final performance sa Amerika. Pagkatapos ay nagkaroon ng motorcade bilang pagpapakita ng suporta kay Jessica na ang ina ay galing Bataan. I have requested the council, Sangguniang Bayan ng Samal, to come up with a resolution supporting and the other one is parang recognition. Pagkagat ng alas 6 ng gabi, sabay-sabay pinanood ng mga taga-Samal ang performance night ng American Idol Season 11 finale sa plaza. Sinundan pa ito ng fireworks display. Napakagaling ni Jessica. Panalo na tayo. Panalo na si Jessica. Maging sa ibang lugar tulad sa Tondo, Maynila, inabangan ang performance night ng reality show. Yung boses ng isang Pilipina na nagtagumpay sa ibang bayan, na dala-dala pa rin ang pagiging isang Pilipino. Bagamat may ilang napabilib din naman kay Philip Phillips, marami ang solid Jessica supporter. Everyone na magaling kumanta dito sa Pilipinas, dream nila yun eh. Dream nila yung parang si Jessica na yung nagiging inspiration namin. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Sa ibang balita, natukoy na po ng NCRPO ang mga nasa likod ng tatlong magkakahiwalay na pagsabog sa Metro Manila mula pa noong 1 taon. Ang mga suspect, mga pulis. Saksi si JP Soriano. Enero noong nakaraang taon, 5 ang patay matapos pasabugin ng bus na ito habang bumabiyahe sa EDSA Makati. Paglipas na 1 taon, nagkaroon din ng pagsabog sa bakanteng loteng ito sa De La Costa Street sa Salcedo Village, Makati. Matapos ang 2 araw, 5 ang patay sa pagsabog ng 81mm mortar na nooy ipinade-defuse sa isang welding shop ng isang grupo ng mga pulis. Ngayon, lumabas sa investigasyon na ang 2 sa mga pulis na nagpa-defuse ng bomba sa junk shop ang nasa likod din ng 2 naunang pagsabog sa Makati. Sina PO3 Jose Toralba na isa sa mga namatay sa pagsabog sa welding shop at PO2 Arnold Mayo na naiwang sugatan. Tumugma ang kanilang mga litrato sa artist sketch ng 2 suspect sa bus bombing sa EDSA Makati. Lumalabas din na 81mm mortar ang ginamit sa 2011 bus bombing. Pareho sa pinadefuse nila sa welding shop sa Taguig. Positibo rin daw silang itinuro ng mga saksi. What we have right now is yung statement ng driver and the conductor na identifying these guys to be the perpetrators of the Newman Goldliner bombing. Tinuro na nila, ito yung sumakay sa amin. At dahil 81mm mortar din ang ginamit sa pagsabog sa Salcedo, malaki rin daw ang posibilidad na sila ang nasa likod nito. Ayon sa pulisya, posible raw na kinukuha ni Toralba at Mayo ang lamang pulbura ng mortar nang ipinade-defuse nila ito noong Enero. Gayunman, di pa malinaw sa ngayon ang motibo. It is possible that yung involvement ni Pio and Mayo, there will be other people also who are involved here. That is what we would like to unmask. Kasalukuyan naka-quarters arrest si Mayo sa SAF at nakatakdang sampahan ng reklamong multiple murder at multiple frustrated murder. Isa siyang miyembro ng Special Action Force at sanay raw sa mga bomba, pero mariin niyang itinanggi ang paratang sa isang affidavit. Ayon kay Mayo, isinama lang daw siya ng mga kabarong pulis sa welding shop sa Taguig nang mangyari ang pagsabog. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Posible naman sa 2016 ay makabiyahe na po ng dire-diretso mula North hanggang South Luzon Expressway kahit hindi dumaraan sa EDSA. Yan ay pag may naaprubahan po sa mga panukalang pagdugtungin ito ng isang nakaangat na daanan. Saksi si Teresa Andrada. Mabilis na biyahe pa probinsya ang layunin ng North Luzon Expressway, gayon din ng South Luzon Expressway. Pero paano kung babiyahe ka mula norte hanggang timog? Ito ang malamang nasasalubong sayo. Sa
Sakit sa ulong traffic sa EDSA ang pinakadirektang daan sa pagitan ng NLEX at SLEX. Pero hindi na raw kailangan pang dumaan ng EDSA pag natapos ang ilang ipinresintang proyekto sa Pangulo. Panukala ng Metro Pacific Tollways Development Corporation maglagay ng 13.24-kilometer expressway na magdudugtong sa NLEX at SLEX mula Buendia Skyway hanggang Balintawak. Sa ibabaw ng kasalukuyang riles ng Philippine National Railways o PNR, balak itayo ang NLEX-SLEX connector. Kung maaaprubahan ng mahigit 35 bilyong pisong proyekto, posibleng matapos ito sa February 2016. Sa hiwalay na panukala naman ng San Miguel Corporation at Citra Metro Manila Tollways Corporation, mala Skyway na daan naman ang magdudugtong sa NLEX at SLEX. Mas maikli ito pero imbis na sa riles ng PNR, itatayo ito sa ibabaw ng mga kasalukuyang kalsada. Ang panukalang ito naman aabot sa mahigit 25 bilyong piso. By 2016, I assume I'll be Tarlac a lot. And if I want to go to a beach, medyo bigla naging very feasible to go to Batangas or Mindoro or all these other areas, or even taking flights to Bora or Palawan. Siyempre, tourism is greatly enhanced. No? Hindi na rin kakailanganin ang truck ban pag natapos ang alinman sa mapipiling proyekto. Ito yung utos ng Pangulo na hanapan ng paraan para 24/7 yung pagmamanufacture, yung 24/7 yung pagde-deliver ng raw materials. Pareho itong unsolicited project kaya sasailalim pa sa Swiss Challenge o posibleng pagbukas ng bidding sa iba pang kumpanya. Teresa Andrada ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Halos 60 tao sa Bataan na ospital matapos kumain dirty ice cream. Heartthrob na sina Joe Jonas at Ian Somerhalder enjoy sa kanilang pagbisita sa Pilipinas. Mga estudyante sa Buanga sabik na makabalik sa kanilang floating school. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.